Bumaba ka. Huwag. Bumaba ka. Ayaw ko. Tatay. Tatay. Nakikiusap ako sa'yo. Wala na si nanay. Ikaw na lang ang natitira sa akin sa mundong ito. Tatay. Tatay! Nakikiusap ako! Huwag mo akong ipadala sa isang mental institution. Mamamatay ako roon. Tatay! Pakiusap! Tatay! Tiffany, maging tapat na lang ako. Pinakasalan ko lang ang nanay mo para sa kapangyarihan at impluensya ng pamilya mo. Ngayon, patay na siya. Ikaw, kailangan mong mawala sa buhay namin. Mula ngayon, ang babaeng ito ay hindi aalis sa asylum. Tatay. Tatay. Tatlong taon na ang nakalipas. Ang sarili kong ama ang nagkulong sa akin sa isang mental institution. Isang anak sa labas ang nagnakaw ng buhay ko. Mula noon, isang layunin lang ang nasa isip ko. At iyon ay paghiganti upang mabawi ang lahat ng sa akin. Spáreme. Spáreme. Gago, ang lakas ng loob mong guluhin si Ginang Lena? Hindi mo ba alam na sa loob ng 3 taon ay lumaban si Ginang Lena sa buong ospital na ito nang hindi natatalo kahit minsan? Ginang Lena, may balita mula sa capital. Sa loob ng 3 araw, ang kapatid mong si Lena de la Cruz ang papalit sa iyo at pakakasalan si Ginoong Reyes mula sa pamilyang Reyes, si Carlo Reyes. Lena de la Cruz. Lena de la Cruz. Matagal mo nang ninanakaw ang akin. Panahon na para isauli mo ang lahat. Kaya magsimula tayo sa Ginoong Reyes na ito. Lahat. Kunin ang inyong gamit. Guguluhin natin ang isang kasal. Maligayang pagdating sa kasal ng siglo ng mga De la Cruz at pamilyang Reyes. At ngayon, bigyan natin ng mainit na palakpakan ng ating ikakasal, si Binibining Lena de la Cruz, sa entablado. Narinig ko na ang dapat ikakasal ay ang tunay na tagapagmana ng pamilyang De la Cruz, si Tiffany De la Cruz. Itong si Lena De la Cruz ay anak sa labas lang. Si Tiffany de la Cruz ay ipinadala sa isang institusyong pang-mental 3 taon na ang nakalipas. Kaya ang pagkakataong makapag-asawa ng mayaman ay natural na napunta kay Lena de la Cruz. Maliban na lang kung dumating si Tiffany de la Cruz sa kasal ngayong araw. Pagkatapos ngayon, Tiffany de la Cruz, ako na ang opisyal na papalit sa iyo. Ako na ang magiging manugang ng pamilyang Reyes. Ang pinakapipitagang babae sa kapital, ang kinaiinggitan ng lahat. Binibining Lena de la Cruz, tinatanggap mo ba si Ginoong Carlo Reyes bilang iyong asawa? Tutol ako. Tiffany de la Cruz. Anong ginagawa mo rito? Narito ako upang guluhin ang kasal na ito. Nandito ako para sabutahe ang kasal.
Carlo Reyes, di ba? Hayaan mong magpakilala ako. Ako ang tunay mong nobya, Tiffany Dela Cruz. Mula sa mahina, pinabayang anak ng mga Miller, hanggang sa ganap na pagbabago, tungo sa baliw na tagapagmana na nandito para hadlangan ang isang kasal. Tiffany Dela Cruz. Anong laro ba to? Di yun importante. Ang mahalaga ay ngayon, ang nobya mo, Carlo Reyes, ay ako lang ang pwedeng maging Tiffany Dela Cruz. Ang pagiging asawa ko ay hindi lang sa salita nakukuha. Ingat. Tiffany Dela Cruz, si Carlo ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya, ang mga Reyes. Isang baliw na tulad mo kakalabas lang sa mental hospital, nangangarap ang makapasok sa pamilyang Reyes. Katarantaduhan yan. Lena Dela Cruz, ninakaw mo ang pagkatao ko? Ninakaw mo ang kasunduan namin? Ano ang pinagkaiba mo sa isang magnanakaw na daga? Sa totoo lang, wala. Kahit ang daga, alam na magtago sa lungga. Ikaw, ang lakas ng loob mong magpasikat sa liwanag ng araw sa mismong harap ng tunay? Kasinungalingan yan. Ang lakas ng loob mong sampalin ako? Ako. Bago ka kumilos, paalala ko lang sa'yo, ako ay isang sertipikadong baliw. Ikaw. Carlo Reyes, ngayon, may sapat na ba akong kakayahan para maging asawa mo? Handa ka bang tumakas kasama ko? Laro tayo ng takasang nobyo. Siya? Magandang araw, binibining Ginoo. Magandang araw, Ginang. Ang pamilya Reyes ay talagang umaayon sa reputasyon nito. Hindi lang malawak at komportable ang lugar, kundi pati ang ugali sa paglilingkod ay mas maganda kaysa sa mga nurse sa mental hospital. Hindi masama. Ako ay medyo nasisiyahan. Ito ang kasunduang handog para sa ginang ng pamilya Reyes. Mula ngayon, lahat ng ito ay sa iyo. Kung gayon, hindi na ako magpapakunwari. Maging malinaw tayo sa simula. Ang pag-aasawang ito ay formalidad lang para mapasaya ang magkabilang pamilya. Pagkatapos nating ikasal, igagalang kita, hindi ako makikialam sa kalayaan mo. Sa material na bagay, masisiguro kong wala kang kakulangan. Ngunit pagdating sa pag-ibig, hindi ko maibibigay iyon sa iyo. ikaw, Kaya, mahal ko, huwag kang magkamali ng akala. Para sa akin, sa pinakamabuti, tropeyo ka lang. Mula ngayon, maging mabuting munting dekorasyon ka. Huwag kang magpapakita sa harap ko. Naiintindihan mo? Ikaw. Ano ba ang ginagawa mo?
May tanong ako. Sana masagot mo ito, Binibining Tiffany. Si, Bakit mo sinira ang kasal? wala kang pakialam doon. Pero narinig ko na nagsimula na ang laban para sa yaman ng pamilyang Reyes. Ginoong Reyes? Gusto mo bang manalo? O gusto mong matalo? Mukhang pareho tayong may sikreto. Ang mga may tunay na sikreto ay ang mga Miller. Hindi ako. Hindi ka ba miyembro ng pamilyang Miller? Sila. Hindi karapat-dapat na tawaging pamilya ko. Kaya ngayon ka bumalik para maghiganti? Paano kung ganito? Gumawa tayo ng kasunduan. Tutulungan kitang manalo sa mana. Ikaw, kailangan mo lang akong tulungan sa mahalagang sandali. Ano ang masasabi mo? Ang pamilyang Reyes ay puno ng mga lobo. Binibining Tiffany, paano mo ba talaga ako tutulungan? May sakit ako sa pag-iisip. Kung may manginis sa akin, magwawala ako. Hindi ba masaya iyon? Mabuti. Kasunduan. Kunin mo ang black card na ito para sa iyong allowance. Kukunin ko ito. Tiffany De La Cruz, ilang mukha ba talaga ang meron ka? Oy, imbestigahan mo ang asawa ko. Alamin mo ang tunay niyang pinanggalingan. Silver, mukhang mas baliw pa siya sa pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Pasok. Magandang umaga, Binibining Reyna. Ngayon ang araw ng pagbisita ninyo sa lumang bahay upang magbigay galang sa mga nakatatanda ng pamilyang Reyes. Naghanda kami ng ilang damit at alahas para sa inyo. Maaari po kayong pumili. Nasaan si Carlo? Maagang tinawag pabalik sa lumang bahay ang binata ngayong umaga. Inatasan niya kaming magpadala ng driver para sa inyo kapag nagising na kayo at handa nang umalis. Nauunawaan ko. Magpapalit ako at aalis na agad. Lena, narito ka na rin sa wakas. Joey, ngayon ang araw na ang kapatid ko at si Carlo ay bibisita sa kanyang mga magulang sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila. Ang pagdating ko rito nang hindi inaanyayahan, tama ba talaga ito? Huwag kang mag-alala. Sa puso ko, ikaw lang ang nakikita kong asawa ng pinsan ko. Tungkol naman kay Tiffany De La Cruz, ano bang lakas ng loob niyang agawin ang pwesto mo? Hindi ko siya palalampasin. Nagkikita ang nobya at ang biyenan, at hindi man lang nagpakita ang nobyo. Nagpadala lang siya ng driver. Mukhang hindi masaya ang binata sa kanyang nobya. Carlo, sila. Tumigil ka dyan. Ano ba yan? Ang tingin ng babaeng ito, nakakakilabot. Parang si Pinsan Carlo kapag siya'y galit. Wag na, imposible yon. Ang babaeng ito ay malinaw na isang sirain ng ulo. Ikaw pala ang babaeng pinakasalan ng pinsan ko. Bago mo makilala ang mga nakatatanda, kailangan kitang turuan ng ilan sa aming mga alituntunin. Hoy! Baliw ka! Hindi ko sinabing maaari kang umalis! Ano bang lakas ng loob mong baliwalain ang mga alituntunin ng pamilyang Reyes? Ang kapal ng mukha mo, hindi mo ako pinansin. Ang mga alituntunin ng pamilya Reyes. Wala akong pakialam sa mga alituntunin ng pamilya mo. Pero ang alituntunin ko, kapag ginulo mo ako, babalikan kita. Ikaw, Dahil napangasawa ko si Carlo Reyes at pinsan mo siya, ano ang dapat mong itawag sa akin? gusto mong tawagin kitang hipag? Panaginip mo yan.
Ano ang tawag mo sa akin? Anong ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Dakpin niyo siya. Ano ang tawag mo sa akin? Hi, Peg. Mabait. Sa susunod na makita mo ako, magpakabait ka. Ang lakas ng loob ng siraulo na yon. Walang kwenta. Pasensya na, Zoe. Kung hindi dahil sa pagtulong mo sa akin para makaganti, hindi mo sana naranasan ang kahihiyan mula sa siraulo na yon. Ayos lang. Simula pa lang ito. Ang tsaa para sa seremonya, handa na ito. Ang siraulo ngayong araw hindi lalabas ng bahay ng mga Reyes na nakangiti. Hintayin mo, Tiffany de la Cruz. Kahit hindi ako kikilos, kaya ko pa rin gawin na lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Carlo Reyes, hindi ka pa rin lalabas? Tatay, dahil narito na ang asawa ni Carlo, simulan na natin ang seremonya ng pag-aalay ng tsaa. Tiffany de la Cruz, tingnan natin kung paano mo hahawakan ang napakainit na tasa ng tsaa ng matatag. Mahalaga sa matandang Panginoon ang tradisyon. Kung magpapahiya siya ng lubusan sa unang pag-aalay ng tsaa na ito, ang siraulo na yun, kasama ang buong sangay ni Carlo, ay tapos na sa paningin ng matandang Panginoon. Ihandog mo ang tsaa. Hipag. Mabuti. Salamat, pinsan. Mukha ko, masakit. Tiffany de la Cruz, baliw ka. Pinagbilinan kitang magserbisyo ng tsaa sa patriarka at kumukuha ka ng kumukulong tubig at ibinuhos mo sa ulo ni Zoe. Ikaw! Tito, hindi ko sinasadya na masaktan ka. Akala ko kasi may langaw na umiikot. Ikaw. Tama na. Tigilan na ang pagpapapansin. At ikaw, binibining Tiffany, wala akong pakialam kung tunay kang baliw o nagkukunwari lang. Ang aming pamilya, ang mga Reyes, ay walang puwang para sa isang manugang na babae na tulad mong walang respeto sa batas. Carlo, medyo lumalala na ang sitwasyon. Sigurado ka bang hindi mo tutulungan ang asawa mo? Ang pamilyang Reyes ay isang putikan na lumalamon sa tao. Kung hindi niya kayang harapin ang ganitong problema, mas mabuti pang hindi na siya pumunta. Binibining Tiffany, hindi mo ba narinig ang sinabi ng patriarka? Ang aming pamilya, ang mga Reyes, ay walang puwang para sa isang manugang na tulad mo. Tiffany de la Cruz, ano naman kung nakuha mo ang loob ni Carlo? Ano ang saysay noon? Ang pintuan ng pamilyang Reyes ay hindi mo pa rin malalampasan. Anong klaseng manugang ang gusto mo? Ikaw, tumigil ka, tatay. Bitawan mo ang patriarka. Gusto mo ba ng maganda't mahinghin o masigla? Tumigil ka. Nababaliw ka na ba, Tiffany? Alam mo palang baliw ako. Bakit patuloy mo akong inaasar? Ang kapal ng mukha mo. Usog, lumayas ka sa harap ko. Tatay. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Eksakto ang pagkakarinig mo. Kayo lahat, may isa sa inyo ang gustong ibaba ako ngayon, sirain ang pangalan ko, at ipawalang bisa ang kasunduan. Gusto akong ilagay sa lugar ko. Ang isa naman, gustong gamitin ako para kontrolin si Carlo. At itong matandang ito ay bulag. Marunong lang magpanggap, hindi makalimot sa mga formalidad. Ikaw, Kung ayaw ninyo ng maayos na seremonya ng tsaa, edi laktawan na lang natin. ikaw. Ate, kailangan mong itigil ang kalokohan mo. Ang arranged marriage mo kay Carlo ay makalumang kinaugalian. Dapat noon pa ito inalis. Hindi mo pwedeng kapituko kay Carlo para umangat sa lipunan. Eksakto. Loko-loka ka.
Ano sa tingin mo ang karapatan mong pakasalan ng pinsan ko? Ano sa tingin mo ang karapatan mong maging binibini ng pamilya namin? Binibining Tiffany, kung magpapatuloy kang magingay at magpumilit na kumapit sa pamilya namin, huwag kang magalit kung maging bastos kami. Sige, kung gusto ninyong pawalang bisa ang kasunduan, pabalikin ninyo si Carlo dito at sabihin niya mismo sa akin. Narito na po ang binata. Nandito na ang binata. Mukhang ayaw din ni Carlo na pakasalan ng baliw na ito. Napilitan siyang pumunta para kansilahin ang kasunduan. Tiffany Dela Cruz, ngayong araw na ito, ipararanas ko sa iyo ang kahihiyan at pagpapabaya sa harap ng publiko. Pinsan, itong baliw na ito, dahil lang nakipagkasundo sa iyo, naglakas loob bang magwala sa ating tahanan. Hindi lang niya ako at si lolo ko inihiya sa publiko. Sinubukan pa niyang maghasik ng away sa pagitan mo at ng tatay ko. Nilalabag niya ang lahat ng alituntunin ng pamilya Reyes. Pinsan, palayasin mo na siya agad. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko mula sa araw na ito, si Tiffany Dela Cruz ay aking asawa. Ang set ng alahas na ito ay iniwan ng aking ina bilang regalo ng pagtanggap para sa kanyang manugang, at ang mga titulo ng ari-arian, mga susi ng kotse at mga bank card na ito ay aking regalo ng pagtanggap para sa aking asawa. Ibinigay talaga ng binata ang mana na iniwan ng yumaong ginang sa binibining ito. Mukhang talagang pinahahalagahan ng ating binata ang binibini. Ganito kabuti ang trato ni Carlo sa baliw na ito gaano? Kahit sino na lang sana ang pinili ni Carlo. Hindi ito. Bakit kailangan pang ito ang kanyang pinagpasyahan? Ang halaga ng lahat ng regalong ito ay umaabot sa bilyon-bilyon. Pinsan, hindi siya karapat-dapat sa ganoong halaga. Tiffany Dela Cruz, sinampal mo na naman ako? Oo, sinampal kita. Wala kang respeto sa mga nakatatanda. Hindi mo alam ang iyong lugar. Pinsan, tingnan mo siya. Bilang iyong bayaw, mali ba naturuan kita ng kaunting asal? Hindi ka naman mali. Kung hindi ako mali, humingi ka ng tawad. Ako. Paumanhin, bayaw. Ayos lang, pero sa susunod na makita mo ako, kung ganyan ka pa rin kawalang respeto, sasampalin kita ulit. Tara na, gabi na. Oras na para umakyat at magpahinga. Magaling naman ang ginawa ko ngayon, di ba? Ang ating kasunduan. Maari na bang magkabisa ngayon? Maganda ang ginawa ko ngayon, di ba? Ang usapan natin, nakaon ba? Paano kung sabihin kong hindi? Kung sasabihin mong hindi, papatayin kita. Inaasahan kong makipagtulungan sa iyo. Sa akin ang kwartong ito ngayong gabi. Ikaw? Sa iba ka, matulog. Hindi ngayong gabi. Sa palagay ko, Pinabalaan kita. Kahit na legal tayong mag-asawa, kung may masamang ideya ka, papatayin pa rin kita. ito ang lupain ng pamilya. Kung magkahiwalay tayo ng kwarto ngayong gabi, siguradong maghihinala ang mga tao. Mas mabuti na ang ligtas kaysa magsisi. Bukod pa riyan, hindi ako interesado sa iyo. Mabuti pa nga kung hindi. Hindi masama. Nagustuhan mo ang nakikita mo? Oh. Pinakamagandang nakita ko. Maganda ang pangangatawan mo. Anong ginagawa mo?
Carlo, anong iniisip mo? Nakakita na siya ng katawan ng ibang lalaki dati. Wala lang. Carlo, tungkol sa impormasyong pinahanap mo sa asawa mo, may nakuha ako. Magkita tayo sa bar. Lalabas muna ako sandali. Hoy, Nash. Girl, tahimik ka talaga. Hanggang sa bigla kang gumawa ng ingay. Yung balita tungkol sa pag-crash mo sa kasal na yon, kumakalat na sa internet. Hanga talaga ako sa'yo. May kilos ba ang mga De La Cruz? Yung gago mong ama at stepmom, wala pa ring imik. Pero, nakikita ko ngayon si Lena de la Cruz. Mainit na sumasayaw siya kasama ng 2 lalaki. Mabuti, ipadala mo sa akin ang address. Oras na para padalhan siya ng malaking regalo. Girl, nakikita ko rin ang asawa mo. Hello? Bakit niya binitawan ang tawag? Bahala na. Kung magkasalubong kami mamaya, okay lang yon, di ba? Gusto mo ng midnight snack? Magdadala ako mamaya. Hindi na. Tulog na ako. Anong nalaman mo? Ang asawa mo, 3 taon na ang nakalipas, ay na-diagnose na may malubhang sakit sa pag-iisip. Ang pamilya niya ay sapilitang ipinasok siya sa isang mental hospital. Pero ito ang nakakagulat. Ang ospital na yon ay puno ng mga pinakamapanganib at baluktot na kriminal na psychopath sa bansa. May mga namamatay o nasasaktan doon taon-taon. At Walang sinumang nangahas na guluhin siya sa loob. noong ipinasok siya ng mga De La Cruz, 18 taong gulang pa lang siya. Pero nagawa pa rin niyang makalabas sa lungga ng mga halimaw na yon. Mukhang marami pang kwento sa interesanteng istoryang ito. Magpatuloy ka sa pag-imbestiga. Gusto kong malaman ang lahat ng pinagdaanan niya sa loob ng 3 taong yon. Aasikasuhin ko yan. Hoy Carlo, pwedeng magliwaliw muna ako? Ang daming magagandang babae dito ngayong gabi. Sige lang. Sige, salamat Carlo. Heto na ako. Pwedeng sumali? Carlo, parang nakita ko lang ang asawa mo. Nakasuot ng sobrang sexy. Hindi siya yon. Matagal na siyang natutulog. Lena de la Cruz. Noon, hinikayat mo ang gago nating ama na ipasok ako sa mental hospital. Ngayong gabi, nandito ako para maningil ng konting interes. Tiffany De La Cruz. Sinong may lakas ng loob na manuntok sa akin? Ang babae, paano ka nagka-black eye? Nakakatawa talaga. Hindi ba yan yung babaeng iniwan ng mga De La Cruz? Ang pangalawang anak, si Lena de la Cruz? Sigurado ako, ang trending topic bukas. Ay, tungkol kay Lena talaga. Sinong gumawa nito? Tigil na sa pag-film. Walang dapat mag-film. Itago niyo ang mga cellphone niyo. Carlo, tulungan mo ako. Tabi. Tiffany, ikaw na naman? Lena, ang lakas ng loob mong agawin ng lalaki ko. Sawa ka na bang mabuhay? Huwag kang gumalaw. Mag-ingat sa baso. Pwedeng pumasok yan sa mga mata mo.
Palalampasin kita ngayon. Pero kung may susunod pa, ang piraso ng salamin na ito ay diretso sa bungo mo. Baliw ka! Hindi ka pababayaan ng tatay ko sa ginawa mo. Carlo, Dapat alam mo kung sino ang kinakalaban mo. Lena, kung may problema ka sa ginawa ng asawa ko ngayong araw, pwede mong sabihin sa tatay mo na bisitahin ako sa pamilya Reyes anumang oras. Maghihintay ako. Nagtataka rin ako kung may lakas ng loob ba ang tatay mo na manghamon sa akin. Carlo, Sawa ka na ba? Sumama ka sa akin pa uwi. Carlo Reyes, sino ang aso mo? Tiffany Dela Cruz. Ang tagal ko nang gumagawa ng gulo, pero hindi ko pa rin napapasama ang tingin ni Carlo sa'yo. Sino ba ang mag-aakala na ikaw mismo ang magpapahamak sa sarili mo? Ngayon, wala kang takas. Tiffany Dela Cruz, hindi pa nga kita sinisita sa pagloloko mo sa akin. Ikaw pa ang nagbalingan? Ano naman? Umuwi na tayo. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Kung mag-iingay ka pa, hahalikan kita dito sa harap ng lahat. Gago. Carlo Reyes, gusto mo talaga? Tiffany Dela Cruz, huwag mong sabihing nagseselos ka. Dahil lang ba nasa iisang bar kami ni Lena Dela Cruz? Sinong nagseselos? Hindi ah. Mabuti pa'y magtimpi ka. Ang pamilya Reyes o ako, si Carlo Reyes, hindi kami gamit na basta mo lang ginagamit. Galit ako dahil lang ayoko kay Lena Dela Cruz. Ang aso ko, kahit patayin at ilibing ko pa, hindi ko ibibigay sa kanya. Sino ang aso mo? Ikaw, Carlo Reyes? Ang aso ko. Ang liit-liit mong baliw. Ikaw. Carlo, magpakabait ka o magagalit ako. Anong ginagawa mo ngayon? Magpakabait ka. Tingnan mo rito. Sabihin mong pasensya ka na. Tiffany, magbabayad ka rin nito. Ayaw mong sabihin, ha? Tigilan mo yan. Sabihin mo. Nagsisisi ka ba? Pasensya na. Pasensya? Sa ano? Ikaw talagang baliw. Huwag kang magmalaki. Ha? Pasensya na. Sa paghalik sa'yo, Sabihin mo? Mula ngayon, magpapakabait ka at susunod sa lahat ng sasabihin ni Tiffany. magpapakabait na ako mula ngayon. At susunod sa lahat ng sasabihin ni Tiffany. Nakuha ko sa kamera ang kahihiyan mo. Lahat-lahat yon. Kung hindi ka magpapakabait mula ngayon, ipopost ko lahat yan para makita ng lahat. Nako Tiffany, iba ka talaga. Magbabayad ka rin. Nag-a-apologize ka na ngayon? Huli na. Gusto mo bang humingi ng tawad ngayon? Huli na. Iniisip mo masyado yan. Samahan mo akong bumalik sa mga Miller sa makalawa. Huwag mo akong i-stand up. Sandali, May iba pa? dahil babalik tayo sa mga Miller, samahan kitang bumili ng bagong damit bukas para walang mag-isip na masama ang trato ko sa'yo. Gamitin mo ang card ko. Masunurin ka na ngayon.
Ginoong Reyes, ang ganda talaga ng suot ng asawa mo sa damit na to. Natutuwa ako sa reaksyon mo. Kukunin natin to. Sasama ako sa iyo sa mga Miller bukas. Pwede kang sumama sa akin, pero isang bagay ang dapat malinaw. Kahit anong gawin ko, huwag kang makialam. Manood ka lang. Anong balak mo ngayon? Kung sakaling manapak ako ng ilang tao sa mga Miller, kaya mo bang harapin yon? Dapat maniwala ka sa kapangyarihan sa likod ng pangalang Carlo Reyes. Nanay, yakapin mo ako. Ang lalaking to, alam niya talaga ang iniisip ko. Ma, uwi na ako. Ang mga taong ito na nagnakaw ng ari-arian ng pamilya mo, babawian ko sila isa-isa. Babasagin ko bawat buto nila at papagbayarin sila sa'yo. Anong nangyayari? Tiffany, anong ginagawa mo? Hemp, ako dapat ang nagtatanong yan. Anong nangyayari? Nasaan ang plake para sa tahanan ng mga Santos? Tiffany de la Cruz, nagkakaroon ka na naman ng atake. Matagal nang nabangkarote ang mga Santos. Ito na ngayon ang tahanan ng mga de la Cruz. Anong karapatan mo na pumasok dito at mag-utos? Umalis ka sa harap ko. Kausap ko si Gabriel de la Cruz. Wala kang karapatang mang-abala. Ito ang tahanan ng pamilyang de la Cruz, hindi sa pamilyang Reyes. May tao, pigilan siya. May humawak sa kanya. May mamalasin ngayon. Ang sira ulo. Mga talunan lang kayo. Dapat hindi ka na nagpapakita rito. Nakakakahiya. Tatay itong sira ulo. Ginagamit niya ang kanyang kaunting kakayahang makipaglaban para maghari-harian sa bahay natin. Ipakulong mo siya ngayon din. Ikulong siya sa isang mental hospital at itapon ng susi. Tiffany, ninakaw mo ang asawa ni Lena sa mismong kasal niya. At pagkatapos, paulit-ulit mo siyang inaapi. Hindi ka man lang nag-sorry. Ngayon, nananakit ka na? Sino ba ang nagnakaw kanino? Hindi mo ba alam ang sagot dyan? Carson, ang isang lalaking umangat sa buhay dahil sa pag-aasawa sa pamilya at nagnakaw ng ari-arian ng nanay ko ay walang karapatang mag-utos sa akin. Walang utang na loob. Tumahimik ka. Hindi ka welcome sa bahay na ito. Lumabas ka. Ang dapat lumabas ay kayo. Nang pumanaw ang nanay ko, Alam ng buong mundo na iniwan niya sa akin ang buong yaman ng pamilya. Wala ako noon, kaya inangkin mo lahat. Ngayong bumalik na ako, ibabalik mo lahat ng inagaw mo sa akin, kasama ang tubo. Tiffany, alam ng tatay na naapi ka, pero masyado kang bata. Natatakot lang ako na may manggagamit sa iyo. Hayaan mong ako na lang ang magpatuloy na mag-manage nito para sa iyo. Huwag mo akong tawaging tatay. Hindi mo karapat-dapat maging tatay ko. 15 taon na ang nakalipas. Pagkamatay lang ng nanay ko, hindi ka na nag-antay na dalhin ang kabit mo at ang anak niyang anak sa labas sa bahay natin. Nang mag-18 na ako, itinapon mo ako sa mental institution. Nung sinusubukan mong alisin ako, bakit hindi mo sinabing tatay mo ako noon?
ang hindi minamahal ang tunay na kabit. Nagmamahala ng tatay ko at nanay ko. Ang nanay mo ang kabit. Magbitaw ka pa ng isang salitang nanlalait sa nanay ko? Subukan mo. Loko-loko ka. Alam ko noon pa na dapat pinanatili ka naming nakakulong sa asylum na iyon. Noon, nagtulungan kayong lahat para makumit ako. Gusto ninyong tuluyan ng maalis ang problema, di ba? Sayang para sa inyo. Ako ay isang survivor. Tiffany de la Cruz, walang utang na loob na anak. Kung sa tingin mo masisira mo ako, subukan mo. Tingnan natin. Sa loob ng 3 araw, kung hindi ko makita ang titulo ng tahanan ng mga de la Cruz at ang 60 bilyon ko, maaaring maghanda ang buong pamilya mo na ilibing ng magkakasama. Ikaw! Akala mo kaya mo akong labanan? Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang, huwag kang mahiya. Ngayon, ituon mo ang kotse kay Gabriel de la Cruz. Panggain mo. Siya, Tatay! Honey, okay ka lang? Tiffany de la Cruz, baliw ka! Gusto mo talagang makatakbo ang sarili mong tatay? Kilala mo ako. Ayoko lang talaga ng mga taong nagpapanggap na mas matapang pa sa akin. Ito lang, ang munting suhestiyon para sa inyo. Walang utang na loob na anak na yan. Dapat siyang turuan ng leksyon. nasatisfy ka ba sa performance ko ngayon? Hindi masama. Ano, gusto mong purihin kita? Hindi na kailangan. May mga aasikasuhin ako sa mga susunod na araw. Hindi ako uuwi ng bahay. Pwede mo itong gamiting kotse. Sakto, kailangan ko ng kotse. Salamat. Hindi ka ba curious? Kung ano ang ginagawa ko? Hindi interesado. Tiffany, sumisikat ito. Bilisan mo. Tingnan mo ang mga trending topics. Si Carlo Reyes, CEO ng Wildfire Entertainment, at ang pataas na starlet ng kumpanya, na si Jade, sa ang dakilang hotel ng Taluktok. Gago talaga. Naglalaro talaga siya. Hoy, Carlo, paano ka nakakaupo ng mahinahon diyan? Ngayon, kumakalat na ito sa buong internet. Ikaw at si Jade ay natulog ng magkasama. Kung malaman ito ni Tiffany, pupulutin ka niya sa kangkungan at ipapakain sa mga aso. Naiinis siya sa akin. Kapag hindi ako umuwi ng 3 araw, wala siyang imik. Kaya wala siyang pakialam kung may iba ka man. Halata naman, wala ka sa puso niya. Umalis ka na. Mahal man niya ako o hindi, alam ko sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng satsat mo. Sige, pero narinig ko na. Baka may problema si Tiffany. May problema siya? Anong kinalaman ko doon? Mas mabuti kung wala. Narinig ko na si Gabriel de la Cruz ay nakikipag-agawan para sa yaman ng pamilya ni Tiffany.
kumuha ng mga tambay para turuan ng leksyon si Tiffany. Alamin mo agad kung nasaan ngayon si Tiffany de la Cruz. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Manehokin mo. Si Gabriel de la Cruz ang nag-utos sa'yo, di ba? Pagtatangkang pagpatay sa liwanag ng araw. Ang lakas ng loob mo. Hindi ka natatakot na makulong habang buhay? May kutsilyo sa leeg mo, pero hindi man lang nanginginig ang kamay mo. May tapang ka. Ganda. Ang ganda-ganda mo. Tara, hanap tayo ng tahimik na lugar. At pasayahin mo ako. Paalala ko sa'yo. Ngayon pa lang, dapat nagmamakaawa ka na sa akin. Na huwag kitang patayin. Ano ang ibig mong sabihin? Binabalaan kita. Buhay mo ngayon ay nasa kamay ko. Hindi ba sinabi sa'yo ni Gabriel de la Cruz? Ang taong pinapatay niya sa'yo ay isang siraulo. Para ang kotse. Sinabi kong para ang kotse. Hindi na kailangang maghanap. Nahanap ko na siya. Sobrang lala na nito. Para ang kotse. Para ang kotse. Hoy, Day, tapos na ang laro. Anong ginagawa mo? Gusto mo ba tayong mapatay? May problema ka ba dyan? Sige, ikaw ang boss. Gusto mong mamatay? Ako, hindi. Para ang kotse ngayon. Huwag kang matakot. Ako mismo ang maghahatid sa'yo. Para ang kotse. Nakuha niya ako sa isang tingin lang. Itong si Carlo Reyes. Kawili-wili. Sapat na ang pagkasiraulo. Sapat na ang pagiging walang awa. Tanging ang ganoong klase ng tao ang makakaligtas sa pamilya Reyes sa lungga ng mga lobo. Gawan mo ako ng pabor. Huminga ka ng ilang lalaking malinis ang kamay. Kumuha ng 10 palanggana ng dugo ng baboy. Ibuhos mo ang lahat sa bagong lipat na bahay ni Gabriel de la Cruz sa hating gabi. At tandaan mo, isulat ng malinaw sa pader, nagsabwatan laban sa sariling anak. Ninakaw ang yaman ng lehitimong asawa. Kasalanang napakabigat. Sana'y tamaan siya ng kidlat. Mabuti. Sisiguraduhin kong ang biyenan kong ito ay makakatikim talaga ng tunay na kahulugan ng pagkasira. Ngayon naman, hindi ba dapat ayusin natin ang ating usapan? Ang ating usapan? Gianji, Reyes. Kumakalat na ang mga chismis tungkol sa pag-aalaga ko ng babae sa lahat ng balita. Hindi ako naniniwalang wala kang alam. Alam ko. At? Tiffany, asawa mo ako sa batas. Hindi ba pwede na magpakita ka ng kaunting pag-aalala sa akin? Carlo, kontrata lang ang pag-aasawa natin. 1,
Huwag mong kalimutan ang prinsipyo nating hindi pakikialam. Kahit kontrata lang ang kasal natin, legal pa rin yan. Oy, baliw ka ba? Ibaba mo ako. Anong problema mo? Anong problema mo? Bakit kaya tong babaeng to? Isang simpleng kilos lang napapabilis ang tibok ng puso ko? Baka naman talagang... Ipikit mo ang mga mata mo at magpahinga. Yang kaunting yaman mo hindi ko pinapansin yan. Ikaw naman. Matinig ka. Ayokong ang hawakan. Ikaw. Huwag kang matakot. Nandito ako. Anong ginagawa mo at ang lapit-lapit mo? Gusto kong matulog. Di matulog ka. Ikaw ang nagsabi. Carlo, anong ginagawa mo? Di ba sabi mo, kung gusto kong matulog, matulog na ako, mabait ka at mag-enjoy ka. Huwag kang magsalita. Ako, Tiffany de la Cruz, ikaw na babae. Masyado kang malupit. Gusto mong patayin ang asawa mo? Ikaw ang unang humawak sa akin. Binabalaan kita. Sa susunod, nang walang pahintulot ko, kung mangahas kang hawakan ako ulit, papatayin kita. Kung hahawakan kita ulit sa buhay na ito, aso na ako. Hoy, pag-usapan natin to. Kalimutan na lang natin, okay? Ang isang Ginoo ay gumagamit ng salita, hindi ng kamay. Hoy, mauuna na ako. Ayon sa ulat, si Gabriel de la Cruz, ang pinuno ng pamilyang de la Cruz, ay maghahanda ng isang salo-salo bukas. Sa panahong iyon, ililipat niya ang lahat ng ari-arian ng kanyang yumaong asawa, si Vivian Santos, kay Lena de la Cruz. Gabriel de la Cruz. Una, sinubukan mong nakawin ang mana ng nanay ko at nabigo ka. Ngayon, gusto mong biglain na lang ang lahat. Bago pa ako kumilos, inililipat mo na ang mana ng maaga. Mukhang oras na para malaman mo kung kanino talaga ang manang ito nararapat. Kapag hindi ka nagsasalita, ang ganda-ganda mo pala. Carlo, puri ba yan? O insulto? Kung gusto mong masapok, sabihin mo lang. Oh, diba? Pag bumuka ka lang ng bibig, nagpapakita ka agad ng kuko mo. Buti na lang at hindi ako naaasar sa'yo. Ay, salamat naman. May mahalaga akong lakad ngayon. Kaya, mauna na ako. Nalaman mo na ba kung saan pumunta ang asawa ko? Ginoong Reyes, ngayong araw, may okasyon ang mga De La Cruz sa angklab ng Maharlika. Plano nilang ilipat ang mana ng nanay ng asawa mo sa kanyang stepsister. Malamang, naroon ang asawa mo sa handaan. Siya, ihanda mo ang kotse. Sasama tayo. Kumusta, Ginoong de la Cruz? Kumusta, ma'am?
Maligayang pagdating sa inyong lahat sa taunang gala ng Korporasyon ng mga De La Cruz at sa pagdiriwang ng kaarawan ng aking anak. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko na ang aking anak na si Lena De La Cruz ang magmamana ng Korporasyon ng mga De La Cruz. Dagdag pa rito, ang lahat ng ari-arian ng aking yumaong asawa ay ililipat sa aking anak na si Lena De La Cruz. Napakabait ni Ginoong De La Cruz sa kanyang anak. Naalala ko, ang mana sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At ibibigay lang niya yon, ganoon na lang. Hey, Ang Lena natin ay napakakapable. Sana ay ang lahat ay susuporta sa kanya sa hinaharap. Ma, pinagpala talaga si Ginoong De La Cruz sa pagkakaroon ng napakabuting asawa at ng napakakapable na anak. Sa ganitong masayang okasyon, paano nyo o nakalimutang imbitahan? Sa ganda-gandang araw na ito, paano ka hindi nag-imbita sa akin? Tiffany De La Cruz. Binigyan kita ng 3 araw para ibalik ang mana ng nanay ko, pero sinubukan mong mandaya. Hindi mo talaga sineryoso ang sinabi ko. Wow, Carlo, nandito na talaga ang asawa mo. Hindi naman niya iniisip na kaharapin ang mga De La Cruz mag-isa para mabawi ang mana, di ba? Shh, manood ka na lang. Tingnan natin kung anong mga pakulo ang mayroon siya. At Sino na naman to? Hindi ko narinig na may isa pang anak ang mga De La Cruz. Mga kaibigan, mayroon nga akong anak sa aking yumaong asawa. Nang mamatay ang kanyang ina, nagkaroon siya ng sakit sa pag-iisip. Inilagay siya sa ospital. Itong peking ito ay sinira ang engagement party ni Lena sa pamilya Reyes noong isang araw. Naging mapagbigay ako at pinalaya siya. Hindi ko inasahan na magkakagulo siya rito. Mr. De La Cruz, ang galing mong baligtarin ang katotohanan. Mukhang matapos kong hingin ang mana ng nanay ko at nabigo, nagawa mo ang planong ito para gawin akong ang tunay na tagapagmana na isang peke. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagsisinungaling ba ako? Tingnan ninyo ito at makikita ninyo ang totoo. Ito ang selyo ng autoridad ni Miss Ford. Sinasabi nila, kung sino ang may hawak nito ang magmamana ng lahat ng kanyang ari-arian. posible kaya? Totoo ang sinasabi ng babaeng ito? Siya nga ba ang tunay na tagapagmana ng mga De La Cruz? Noon, sinubukan ko ang lahat ng paraan pero hindi ko mapasabi sa babaeng yon kung nasaan ang selyo ng mana. Sino ang mag-aakala? Nasa kanya pala itong puta talaga. May iba pa bang tanong? Peke ang selyong ito. Lahat ay narinig lang ang tungkol dito. Sino ba talaga ang nakakita nito? Sa tingin ko, ginawa lang niya ito para nakawin ang nararapat sa atin, para agawin ang mga ari-arian. malinaw na sinasamantala niya ang asawa mo. Hoy, Carlo, gusto mo bang turuan ko sila ng leksyon? Taka, tingnan muna natin kung ano talaga ang nangyayari. Tiffany De La Cruz, ibinigay sa akin ni Papa ang mga ari-ariang ito. Ano ang kinalaman nito sa iyo o sa nanay mong yon? Wala talaga. Ngayon, nasira na ang selyo. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Hinahamon mo ako? Lena De La Cruz, may hangganan ang pasensya ko. Kapag may narinig pa akong isang insulto tungkol sa nanay ko mula sa bibig mo, hindi ako mag-aatubiling patahimikin ka ng tuluyan. Nanay, tulungan mo ako. Bitawan mo siya. Ang selyo ay para lang ipakita sa'yo. Ngayon, hindi ako narito para makipag-areglo sa inyo. Gabriel De La Cruz, hindi ba't ikaw ang pinakamahalaga sa anak mong ito? Paano kung magkasundo tayo? Ang mana ng nanay ko, kapalit ng magandang mukha ng anak mo. Tigil, ni hindi mo nga mapatunayan ang sarili mong pagkatao. Anong karapatan mo para kunin ang buong mana ng yumaong asawa ko? Mas mabuti pang umalis ka ng kusa o hindi ako mananagot sa anumang mangyari. Ginoong De La Cruz, kung tatanungin niyo ako, masyado kayong mabait. Hayaan ang isang impostor na magmayabang sa handaan. Dapat siyang arestuhin. Eksakto! Sino ba ang may alam kung saan nanggaling tong baliw na to? Nangangahas pang magpanggap. Arestuhin siya! Arestuhin siya! Paaresto siya. Arestuhin siya. Arestuhin siya. Arestuhin siya. Carlo, halatang gusto nilang lamunin ng buhay ang babae mo. Gusto mo bang turuan ko sila ng leksyon? Hindi na kailangan. Kung hindi niya kayang harapin ang ganitong maliit na problema, kahit makapasok siya sa pamilya Reyes, malalamon siya
ng walang bakas. Ang tibay talaga ng loob mo. Arestuhin siya. Paaresto siya. Anong pinagtatawanan mo? Pinagtatawanan ko ang pagpapaimbabaw mo. Maging tapat tayo, ayaw mo lang talagang bitawan ang mana ng nanay ko, diba? Gabriel de la Cruz, pinigyan kita ng pagkakataon. Pero ngayon, ubus na ang pasensya ko. Kung ayaw mong mawala sa Crestview City, maaari kang humingi ng tawad ngayon. Ang yabang ng salita. Sino ka ba? Pawalan ng pamilya ko? Hindi naman ako espesyal, pero ang suporta sa likod ko ay malamang na hindi kayang kalabanin ng pinagsama-samang lakas nyo. Carlo, malamang gagamitin niya ang reputasyon mo para magyabang. Akala ng siraulo na yon, ang talino niya. Akala niya, pagbanggit lang ng pangalan ko, epektibo na, walang ebidensya, walang patunay. Sino ang maniniwala diyan? Pumunta ka roon, humanap ka ng tamang pagkakataon para suportahan siya. Opo, sir. Huwag kang matakot sa kanya. Sira ulo lang yan na nakatakas sa mental hospital. Isang baliw na tumatakas. Ano pa ang magagawa niya kundi magsalita ng kung ano-ano? Tama. Sa palagay ko, malinaw na nababaliw na siya. Sino ba ang akala niya siya? Anong klaseng malaking tao? Ang lakas ng loob mong pagtawanan, ang binibining Reyes, ayaw nyo na bang mabuhay? Ayos lang po ba kayo, ma'am? Ito ay kaibigan ni Mr. Reyes, yung babaeng baliw. Siya nga pala ang binibining Reyes. Laging walang awa si Mr. Reyes. Kahit sino ang sumalungat sa kanya, pwedeng mawala sa isang salita lang niya. Kaya niya tayong gawing parang bula. Carlo, bakit kaya ipinagtanggol ni Carlo ang babaeng ito? Hindi ko gusto ang akbo ng handaan na ito. Hindi ako masaya dito. Tanungin mo ang asawa ko kung ano ang dapat gawin. Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Ma'am, sinabi na ni Carlo, ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga. Kahit sino ang maglakas loob na magpagalit sa iyo, ay mawawala sa Crestview City. Kung gayon, gibain ninyo ang handaan ito. Baklasin ninyo ito. Carlo, may footage ako ng asawa mo sa banquet. Tingnan mo. Sinong mag-aakala na yung maliit na siraulo ay magiging ganito kahusay? Hinahangaan niya siya? Ang tanga, kailangan pang maglaro sa napakakomplikadong paraan. Hinahangaan ko siya? Ayaw pang aminin. Malamang tuwang-tuwa siya na magamit ang apelyidong Reyes. Padalhan mo ako ng video at mga litrato. Sige. Kapag naipadala mo na, burahin mo lahat sa telepono mo. Walang dapat matirang litrato. Okay. Oo nga pala. Nasaan na siya? May mga taong napakaswerte. Kahit gaano pa kasama, laging may nagmamahal sa kanila. Hindi tulad ko. Tiffany Dela Cruz, malayo pa ang lalakbayin mo. Maligayang ika-21 kaarawan.
Tiffany. Hating gabi na, wala ka pa sa bahay, at umiinom ka ng ganito, karami. Di mo ba alam na may asawa ka na ngayon? Munting lasengga. Sino ka? Ang lalaki mo. Sabi mo kaibigan kita. Kaya pwede mo ba akong batiin ng happy birthday? Ako ang lalaki mo. Sige, kalimutan mo na. Gusto mong ipagdiwang ang birthday mo? Oh, Susunugin natin. ang ganda-ganda. Maganda, no? Oh, oo nga. Tiffany. Basta't manatili ka sa tabi ko at magpakabait. Maging mabuti ka. Maaari kitang bigyan ng kahit anong gusto mo. Carlo, simula nang ako'y ipinanganak, isang bagay ang naunawaan ko. Ang pag-asa sa iba, hindi kailanman kasing ganda ng pag-asa sa sarili. Yan ang isang bagay na hindi mo mauunawaan. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam habang pinapanood mo ang sarili mong mga magulang na mamatay mismo sa harap mo? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam noon? Ang mga magulang ko ay namatay sa aksidente sa sasakyan. Ang tanging iniwan lang nila sa akin ay isang malaking yaman. Ito ang nagpainggit sa lahat sa Pamilya Reyes. Ang mundo na aking ginagalawan ay puno ng mga plano at panganib. Isang maling hakbang lang at walang hanggang kalaliman na ang bagsak mo. Kung natatakot ka, pwede ka pang umatras ngayon. Natatakot? Ako? Hindi ko pa nakikilala ang kahulugan ng salitang takot. Tiffany Dela Cruz, tandaan mo ang sinabi mo ngayong araw. Binigyan kita ng pagkakataon. Mula ngayon, bawat hakbang mo, kasama mo ako. Hindi ko maiwasang maramdaman na ang mga bagay sa pagitan namin ay lalong nagiging magulo. Ano bang interes ang maaaring mayroon siya? Sa isang baliw na tulad ko, Tiffany, sa wakas, nakontak mo rin ako. Ang tagal nating hindi nagkita, Tito Wufeng. Mula nang pumanaw ang nanay ko. Ikaw na lang, ang pinakamalapit niyang kaibigan, ang handa pa ring magtanggol sa akin sa nakaraang 3 taon. Kung wala ang tulong mo,
ang mabuhay sa ospital ng mga siraulo ay halos imposible. Ang nanay mo ang naging tagapagligtas ko. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko. Ang pagkontak mo sa akin ngayon, kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang. Mula nang guluhin ko ang handaan para sa pagpapalit ng leader ng mga De La Cruz, hindi na ako lumabas. Gusto kong malaman kung ano na ang ginagawa ng mga De La Cruz ngayon. Inimbestigahan ko na. Si Gabriel De La Cruz ay kumakalat ng balita na sa handaan para sa pagpapalit ng leader, ikaw ang nakipagsabwatan sa isang taksil na malapit kay Carlo Reyes para linlangin ang lahat. Ang tanging babaeng malapit kay Carlo Reyes ay si Lena De La Cruz. Siya lang ang yun. Nag-edit pa sila ng ilang larawan. Ipapadala ko sa iyo ngayon din. Ang sakit sa ulo. Ang lalaking iyon, si Carlo Reyes, talagang nagiging malaking hadlang sa paghihiganti ko. Isang perpektong pagkakataon. Maaari kong ibagsak ang reputasyon ng mag-ina sa pinakamababa. Pero biglang nawala sa huling sandali. So ano na ang plano mo? Kailangan mo ba ng tulong ko para harapin ang mga De La Cruz? Hindi. Narinig ko na si Carlo Reyes ay napupuot sa mga plastik na babae. At ang kapatid kong iyon, ang mismong definisyon ng pagiging plastik. Iniisip mo ba? Ikaw na ang magsabi. Paano kung tinusok ko ang computer ni Carlo Reyes at nagdagdag ng isang appointment sa kanyang schedule para sa isang meeting kay Lena De La Cruz? Ano kaya ang mangyayari kung pinagkita ko sila? Gusto mong gamitin si Carlo Reyes? Oh, alam ko ang ginagawa ko. Kapag nagkita sina Carlo Reyes at Lena De La Cruz, malapit nang matapos ang mga De La Cruz. Tapos na. Lena De La Cruz, ipinadala ko na sa iyo ang lalaking pinakagusto mo na sa harap mo na. Dapat mong sulitin ang pagkakataong ito. Ginoo, ginang, handa na ang sabaw. Ginoong Reyes, nandito na po si Binibining Tiffany, Sumakay sa bitag si Lena De La Cruz. Anong binibining Tiffany? anak ni Gabriel De La Cruz, si Binibining Lena De La Cruz. Paano niya nalaman na nandito ako? Sabi niya, inimbita mo raw siya. Kumpirmado ng assistant mo na nasa daily schedule mo raw. Kumpirmado ng assistant mo na nasa daily schedule mo raw. Kumpirmado ng assistant mo na nasa daily schedule mo raw. Kumpirmado ng assistant mo na nasa daily schedule mo raw. Inimbita ko? Anong problema niya? Pupuntahan ko siya. Walang pusong hayop. Biglang insulto? Gusto mong maglaro? Siya. Makikipaglaro ako sa'yo. Baka kaya, nalaman niyang ako yon? Ma'am? Carlo, pinapunta mo ako ngayon. Dinampot nga niya at dinala. Umalis si Carlo. May kasamang babae. Yung amo natin?
Hindi ba't si Carlo mismo ang nagsabi na ayaw niya sa mga plastic na babae? Nakita mo ba kung gaano ka-plastic si Lena kanina? Paano niya natiis? Mga lalaki, ang sinasabi, parang multo. Sabi nila, ayaw nila sa mga babaeng manloloko, pero nabibiktima rin naman sila. Mali ang pagkalkula ko sa round na to. Hindi ako makapaniwala na nabigyan ako ng karangalan na madala ni Carlo. Ang ganda. Aray, ang sakit, Carlo. Bakit mo ako ibinagsak? Ang sakit-sakit. Tumahimik ka. Magpahayag ka. Mula ngayon, ipinagbabawal na si Lena na tumapak sa pamilya Reyes. Ayaw ko na siyang makita. Opo, Zack. Carlo. Carlo, anong ibig mong sabihin? Paano mo nagawa ito sa akin? Binabalaan kita. Kung mahalaga sa iyo ang buhay mo, umalis ka na rito ngayon. Aba, Tiffany. Ang lakas ng loob mo. Gaano ka katapang para gamitin ako? Siniset up mo ako sa isang babae? Hindi mo alam kung gaano ka kaswerte. Halika rito. Tingnan mo kung ano ang ginagawa niya. Opo, sir. Kumusta naman? Masama ba ang pakiramdam? Dapat pinagsisisihan mo na ito ngayon. Kapag ako na ang naging tagapagtanggol ng ibang babae, ano na ang gagawin mo, Tiffany? Magsalita ka. Madam, natutulog siya. Anong sinabi mo? Nakatulog si Madam sa tabi ng pinto. Ang komportable mo naman, di ba, Tiffany? Nakakapagtulog ka pa rin. May episode siya. Ano ba ang problema ng lalaking ito? Tiffany, hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Carlo nitong huli. Hinahayaan niyang sirain ng mga De La Cruz ang pangalan niya at hindi man lang siya nagpapaliwanag. Ngayon, akala ng lahat si Lena De La Cruz ang babae sa buhay ni Carlo. Sinasakyan lang ng mga De La Cruz ang tagumpay niya. Alam mo ba kung ilang malalaking kumpanya ang biglang nanliligaw kay Gabriel De La Cruz? Walang makakahadlang sa akin. Kahit na si Carlo Reyes, kung talagang gustong suportahan ni Carlo ang mga De La Cruz, guguhuin ko ang bundok na iyon. Wala na akong mawawala. Wala na akong ikakatakot. Tiffany. At saka, nagkakilala sina Lena at Carlo Reyes. Baka hindi maganda ang kahihinatnan niya. Mabagsik si Carlo Reyes. Maraming gustong siyang patayin. Kung hindi nila siya maabot, si Lena ang pag-iinitan nila. Madaling target. Lena, alam ng lahat na ikaw ang pinakaswerteng babae sa mundo, na si Carlo Reyes ay pakunwari lang ang pagpapakasal kay Tiffany. Kitang-kita naman sa lahat na ikaw ang tunay niyang mahal. Nanay, wala iyon. Balang araw, paaalisin ko si Tiffany sa pamilya Reyes. At ako ang magiging tunay na Mrs. Reyes. Oh, talaga? Tiffany, anong ginagawa mo dito? Oh, nakita mo na ba ang mga balita nitong huli? Puro tungkol sa romansa ko kay Carlo ang mga ulo ng balita. Ngayon, naniniwala na ang lahat na in love si Carlo sa akin. At sa lalong madaling panahon, mapapaalis ka sa pamilya Reyes. Titingnan natin iyan. Ikaw,
Sino ka? Bitawan mo ang anak ko. Boss, ito ang babae. Dalhin niyo sila. Anong ginagawa ninyo? Tatawagin ko ang pulis. Bitawan mo o tatawagin ko ang pulis. Sige, tawagan mo sila kung gusto mong mamatay. Hoy, alam mo ba kung sino ako? Babae ako ni Carlo Reyes. Ang kapal ng mukha mong hawakan ako. Kung hindi ka babae ni Carlo Reyes, hindi kita kukidnapin. Kaya mga kaaway pala sila ni Carlo. Ang bilis naman mangyari. Bitawan mo ako. Kung may gusto kayo, siya na lang. Baliw ka. Gusto mo yatang mamatay. Dalhin niyo silang lahat. Bilis! Ginoong Reyes, kamakailan lang, ikaw at ang mga De La Cruz, ang pag-aaway at pagmamahala ninyo sa dalawa nilang anak na babae, ang dahilan kung bakit nag-iiba-iba ang presyo ng stocks ng kumpanya. Hindi maganda ito para sa negosyo ng kumpanya. Isang linggo na. Matibay pa rin si Tiffany De La Cruz. Walang kahit isang tawag. Walang kahit katagang pagmamakaawa. Hoy, mga tanga ba kayong dalawa? Kaibigan ni Carlos si Warren. Bitawan mo na. May dinukot kay Lena De La Cruz sa kalye. Sino? Nang dukutin siya, kasama din ang hipag ko. Magdudusa na rin sa wakas ang siraulo na yon. Hindi mo ba siya sasagipin? Sa tingin mo gagawin ko yon para sa kanya? Matakot? Ako, si Carlo Reyes. Matatakot dahil sa isang babae? Katawa-tawa? Anong problema, Ginoong Reyes? Wala. Yung isang taong palaging sumasalungat sa akin, ang yabang na yon, malapit nang magdusa. Sinong may lakas ng loob? Ang kapal ng mukha para bastusin ka. Karapat dapat silang mamatay. Tama. Tama. May mga gagawin pa ako. Tapos na ang pulong. Warren, magdala ka ng mga tauhan. Sino mang maglakas loob na hawakan ng mga tao ko, ayaw na niyang mabuhay. Pakawalan mo ako. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Pakawalan mo ako. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng perang gusto ninyo. Pera. Dinukot namin ang babae ni Carlo Reyes. Akala mo ba pera ang habol namin? Bilisan mo. Kausap kita. Di ka ba makalakad ng tuwid? Kumilos ka. Itago mo lang ang babae ni Carlo Reyes. Patayin mo na rito yung isa. Oo. Tara na. Huwag mong sisihin ang iba. Marami kang daang mapagpipilian. Pero ito ang pinili mo. Sige, oras mo nang mamatay. Hindi mo makukuha ang buhay ko. Boss. Parang walang nararamdaman tong babae. Tao ba talaga to? Nagloloko lang ako sa inyo kanina. Ngayon, ako naman. Ngayon, pwede ka nang magpaalam sa mundong ito. Maawa ka. Pwede ka naming pakawalan. Dapat noon ka pa pumayag. Ang galing mo. Alis na ako. Si Lena? Wala akong pakialam sa kanya. Patayin mo o gapusin mo. Gawin mo ang gusto mo. Wala akong sasabihin paglabas ko. Pangako ko yan. Kasama mo siya. Paano ko malalaman? Kung palalayain kita, ano ang relasyon ninyo? Ano ang gagawin mo paglabas mo? Gusto mo palang makipag-away. Boss. Nandito na si Carlo. Aminado ako, magaling ka. Pero malapit na akong matapos dito. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Pag natapos na ang deal ko, palalayain kita kaagad. Deal? Siya. Parito po, G. Reyes. Siya nga. Dapat kong aminin. Nagulat ako.
Si Carlo Reyes, na nangingibabaw sa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon, ay isa palang hopeless romantic. Kung alam ko lang, mas maaga sana akong kumilos. Nasa kalahati ka na ng libingan at naglalaro ka pa rin ng mga high-stakes games tulad ng pagdukot. Hindi maganda yan sa puso mo. Carlo Reyes, may ilang transaksyon ako sa mga magulang mo ayon sa mga patakaran sa aming mundo. Dapat mo akong tawaging Tio. Ang dugo sa aking mga kamay ay galing sa mga taong may ilang transaksyon sa mga magulang ko. Ikaw, Carlo Reyes, tama na ang kalokohang ito. Yamang ikaw ang pumunta sa akin. Ibig sabihin ay gusto mong makipag-usap. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng mga ari-arian ng pamilya Reyes. Sa akin. Ang laki naman ng ambisyon mo, Tiyong Lin. Akala mo ba kaya mo? Kung kaya ko o hindi, hindi mo na yon problema. Dapat kang mag-alala ng higit pa tungkol sa taong hawak ko. Ang delikadang magandang yon. Bihira ang mga tauhan ko sa pagiging magaspang kapag nagkaroon siya ng gasgas o bukol. Arga. Ilabas mo siya. Hindi siya diretsong tumatanggi. Nandito na siya. Malinaw na mahalaga si Lena kay Carlo. Hindi pwedeng mabuhay ang lalaking ito. Narito siya, ligtas at buo. Carlo, tulungan mo ako. May iba pa ba? May iba pa nga. Matandang Lin, noong nagtatali kami ng mga tao, may hawak na tao si Lena de la Cruz para maiwasan ang dagdag na gulo. Sinunggaban din namin yung tao na yon. Magaling yung babaeng yon. Isang tunay na gulo. Nasaan siya? Huwag kang mag-alala, Matandang Lin. Naasikaso na yan. Pinatay. Talagang pinatay siya. Totoo, pinatay siya. Mabilis kumilos ang mga tauhan ko. Paano siya pinatay? Isang hiwa lang, patay na agad siya sa lugar. Matandang Lin. Isang taong hindi ko nga kayang hawakan. Isang taong hindi ko nga kayang hawakan. Pinaglaruan niyo lang ang leeg niya. Pinaglaruan niyo lang ang leeg niya. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso para gawin yan? Ikaw. Matandang Lin. Patayin siya. Ipaghiganti si Matandang Lin. Patayin ang lahat ng natitira. Oh, hindi. Sino yan? Pakita ka. Ang gusali ni Carlo, Kinuha na ng mga kidnapper. Sandalan mo ako. Oy, pwedeng kalagan mo ako? Pakiusap? Nagmamakaawa ako. Ginoong Reyes. Itong damit, hindi ba ito ang suot ni Tiffany ngayon? Posible kayang si Carlo Reyes ay hindi pumunta rito para iligtas ako, kundi para iligtas si Tiffany? Hindi ako naniniwala. Carlo, paano nangyari ito? Hindi pwedeng mangyari. 2. Ako ang kasama ni Carlo Reyes. Pumunta rito si Carlo para iligtas ako. Pumunta siya rito para iligtas ako. Teka, may isa pa tayong kailangang gawin. Ano yon? Pasabugin ang gusali. Pinasabog ni Warren ang gusali. Carlo, ligtas na ang gusali. Ano pa? Nasugatan ang bata. Masama ang pakiramdam ko. Oh?
Ang gaganda ng mga paputok na ito. Nagustuhan mo ba? Tinatawag mo bang paputok ang pagsabog na yon? Ang romantiko naman. Tanggapin ko na lang ang regalong ito bilang paghingi ng tawad. Ang bata. Plano lahat ito ni Tiffany de la Cruz. Siya ang nagpakuha sa anak ko. Wala pa rin siya sa sarili. Naipasok na ng babaeng ito ang kanyang sarili sa pamilya Reyes. Mahihirapan na tayong pakisamahan siya mula ngayon. Nasa peligro ang buhay ng tatay ko at may oras ka pa ring habulin ako. Ang nakakaantig naman. Ikaw pala. Ikaw ang nagbabalik sa koma ng anak ko. Bakit hindi ka na lang mamatay? Kung gusto mong mamatay, pwede kitang ipadala sa impyerno kasama ng anak mo para magkita kayo. Tiffany, pareho kayong anak ko. Bakit kailangang mag-away kayo? Hindi ba tayo pwedeng magkasundo? Magkasundo? Inaasahan mo bang makisama ako sa isang maruming impostor na nagnakaw ng pagkatao ko? Payapa? Talagang iba ka. Kaya pala napalaki mo si Lena de la Cruz na may mukhang makapal na parang pader ng lungsod. Tiffany, ganito ba ang pagsasalita mo sa iyong ama? Ama? Ang aking ama ay namatay ng araw na iyon nang siya'y nagtaksil sa nanay ko kasama ang kanyang kabit. Nagbunsod sa kanya na magpakamatay sa pagtalon mula sa gusali at personal na ipinadala ako sa isang mental institution. Ngayon, mga magkaaway na lang tayo. Aminin mo man o hindi, ako ang iyong tunay na ama. Iyan ay isang katotohanang hindi mo mababago. Naiintindihan ko. Sobrang desperado ka na ayusin ang ating relasyon bilang ama at anak. Naitali ako sa pamamagitan ng dugo? Dahil lang, alam mo hindi na magigising si Lena. Kaya ngayon, gusto mo akong gamitin para magpasikat sa pamilyang Reyes. Tama ba? Tiffany, paano mo naiisip iyan? Pamilya tayo, pagkatapos ng lahat. Nang pumanaw ang iyong ina, kahit ang pulisya ay nagkonklusyon na ito ay pagpapakamatay. Wala talaga itong kinalaman sa atin. Tumahimik ka. Akala mo ba hindi ko naaalala ang nangyari noon? Tiffany, tigilan mo na ito. Ang alaala ng isang bata ay laging magulo. Kahit sa korte, hindi ito mananatili. Bakit ka pa mag-aabala? Malamang ay sobrang kumpiyansa ka. Hindi mo alam ano? Noong araw na iyon ay anibersaryo ng kasal ninyo. May nai-set up na video camera si nanay para i-record ang lahat para sorpresahin ka. Pero sa halip, nakita niya ang ebidensya ng iyong pagtataksil. Naalala mo na ba, Gabriel de la Cruz? Nilason mo ang cake. Pinatay mo ang nanay ko at ikaw ang nagtulak sa kanya sa depresyon. Tumalon siya at namatay. Nang magmadali kang ikuha siya, hindi mo alam, di ba? Buntis siya sa anak mo. Hindi. Imposible yan. Gusto mo akong patawarin ng mga de la Cruz? Tama ba? Sige, may dala rin akong cake ngayon. Sabay tayong kumain. Pagkatapos nating ubusin ang cake na ito, ako ay magpapatawad na sa galit natin sa isa't isa. Tiffany, pwede bang patawarin mo ang iba? Ako lang ang may kasalanan noon. Ako lang ang dapat magbayad. Tama na yan. Kahit mamatay tayong lahat, hindi na babalik ang nanay mo. Hindi. Kailangan bang ganyan ka kabagsik? Mabagsik? Kung ikukumpara sa ginawa mo, wala to. Ang kapalaran na hinaharap mo ngayon ay ang parusang nararapat sa'yo. Tiffany de la Cruz, paano ka naging? Ganito ka na ngayon? Wala akong oras para magbalik tanaw kasama mo. Isang piraso bawat isa, kainin mo. At mawawala na ang away natin. Tinatanong mo kung gaano kalalim ang pagmamahal ko. Gaano kita kamahal? Mahal. Mahal kita. Happy anniversary. Ang buwan ang sumasagisag sa puso ko. Tiffany, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Kain, kailangan ba kitang pilitin? Inihanda ko ang lahat ng ito para sa'yo. Ikaw ang kumain. Kain.
Kailangan ba kitang pakainin? Ako na ang kakain. Nanay, kung may camera lang sana. Noon, Nanay, ibibigay mo nga ba talaga ang kumpanya kay tatay? Totoo yan. Tiffany, hawakan mo ito. Pagbalik ni tatay, sabay natin siyang sasabihan ng magandang balita ha. Sasabihin ko sa'yo kung kailan ka lalabas. Hintayin mo ang senyales ko, ha? Sige. nanay, tapos na. Tapos na ang lahat. Pagod na ako. Gusto ko na lang matulog. Carlo Reyes, nalason ako. Pwede mo ba akong sunduin? Anong sinabi mo? Sabi ko, nalason ako. Kailangan kong magpapump ng tiyan. Tulungan mo ako. Nasa kwarto 306 ako, sa Summit General Hospital. Parang hindi ko na kayang magtagal pa. Uy, pumunta ka sa Summit General Hospital, Silid 306. Ngayon na, sabihin mo sa mga medical staff, kung mamatay siya, magbabayad sila ng buhay nila. Gagawin ko na ito. Tiffany De La Cruz. Tumigil ka sa pagtingin. Ikaw na lang ang natitira. Lumalabas ang tapang mo. Natuto kang maglason sa sarili mo. Alam mo ang lahat. Hindi man lang kumindat. At nilunok lahat ng lason na iyon. Gusto mo bang mamatay? O iniisip mo, may siyam kang buhay na pwedeng ubusin? Ano? Ngayon, ayaw mo na ring makipag-usap sa akin? Akala ko, lumalaban ako sa lason. At saka, nasa ospital na ako. Hindi ko lang inasahan na ganun kabilis ang epekto. Lumalaban ka sa lason? Noong 3 taon ako sa asylum, pinasubo nila sa akin ang kung ano-anong bagay, lahat ng iba, namatay. Ako lang ang nakaligtas. Kaya talagang hindi ako nagpapakamatay. Kung hindi dahil sa akin, patay ka na ngayon. Dapat talaga kitang pasalamatan ng maayos. Kaya, paano ba kita mababayaran? Bayaran ako? Depende sa kung ano ang ialok mo. Nagtataka ako kung katanggap-tanggap. Ang ganitong klaseng pambayad. Tiffany, ngayong pagkakataon, natakot talaga ako. Natakot? Natakot? Na maging biyudo? Natatakot ako. Kaya mula ngayon, pantay sarado kita. Carlo, ang nanay ko ay lubos na nagtiwala sa tatay ko. Pero sa huli, siya'y pinagtaksilan ng pinakamalapit sa kanya. Namamatay siyang hindi buo ang katawan. Ikaw kaya ang taong talagang mapagkakatiwalaan ko? Kapag medyo gumaling na siya, isusundo ko siya. Bagsak na ang mga De La Cruz. Gusto ni Lolo na bumalik tayo. Mukhang gusto niyang maghiwalay tayo. Ano sa palagay mo? Tingnan natin ang magiging takbo. Aba, nandito na si Binibining Tiffany. Maupo ka. Akala ko wala nang natira sa pamilya mo at hindi ka maglalakas loob na magpakita. Hindi ka maglalakas loob na pumunta. Bakit hindi? Ano ang ibig sabihin nito, sir? Lolo, ano ba tong nangyayari? Diretsuhin na natin. Hiwalayan mo si Binibining Tiffany. Tutol ako. Carlo, binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Kung hihiwalayan mo si Binibining Tiffany, ang posisyon ng tagapagmana ay mapupunta pa rin sa'yo. Kung hindi... Tatay, palitan mo talaga ang tagapagmana? Totoo ba yan?
Siyempre. Pipirma ka ba o hindi? Mga lobo at tigre, o si Carlo, kung alam ko lang ang tunay nilang kulay. Hindi ako hihiwalay. Matagal na akong tumigil sa paghahangad, maging itong tinatawag na tagapagmana. Ikaw naman, Binibining Tiffany. Kung si Carlo ay hindi na ang magiging tagapagmana ng pamilya Reyes, mananatili ka pa rin ba sa kanyang tabi? Kung talagang sinilip ninyo ang aking nakaraan, dapat alam ninyo na ang mahalaga sa akin ay hindi kailanman naging ang kanyang katayuan bilang tagapagmana ng pamilya Reyes. Mahal na mahal ko ang apo ninyo. Pwede naman akong magpakasal sa pamilya niya. Walang utang na loob na anak. Tiffany Dela Cruz, umalis ka sa bahay ko. Huling hiling ko na ito sa iyo. Maghihiwalay ba kayo o hindi? Hindi. Sige, mabuti. Kaya't ipinahahayag ko na si Carlo Reyes ay tinatanggal na sa listahan ng mga tagapagmana. Umalis kayo sa pamilya Reyes, pareho kayo. Ayos! Kung ganun, isasama ko si Carlo. Tara na. Ikaw? Dito nakatira si Mrs. Sheng. Binili niya ito dati gamit ang perang kinita niya sa stocks. Kaya medyo maliit ba? 70 metro kwadrado, 2 kwarto at 1 sala. Maganda. Napaka-komportable. Gusto ko talaga ito. Ayos na ang sitwasyon ko. Kumusta naman ang plano mong paghihiganti? Handa na ako. Kapag nandyan na ang lahat, kahit anong klaseng party pa yan. Pareho lang ang kahihinatnan. Malapit na ang kaarawan ni Victor Reyes. Oh. Ngayong wala na ako bilang tagapagmana, tiyak na maghahanda si Victor Reyes ng malaking handaan para sa kanyang kaarawan. Wala nang ibang maaasahan si Lolo ngayon. Talagang bibigyan ko sila ng malaking sorpresa. Sige, ayos na. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. May mga sama ng loob na ikaw mismo ang dapat mag-ayos. Saka ka lang makakapag-move on. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Uy, Xiaoye, nakauwi ka na. Zoe, batiin mo. Papa, ayaw ko. Yung asawa niya, sinasaktan ako ng paulit-ulit. Bantayan mo ang iyong bibig. Papa, nakauwi na si Xiaoye. Nakauwi ka na? Akala ko iniwan mo na ang pamilyang ito. Para sa babaeng iyon. Papa, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ganoong klaseng tao si Xiaoye. Hayaan mo akong kausapin siya. Xiaoye, sumama ka sa akin. Victor Reyes, ano ang gusto mong pag-usapan? Xiaoye, ang tagal na mula nang huli mo akong tawaging tito. Naalala mo ba ang larawang ito? Kinunan iyon sa iyong 18 kaarawan. Para ipagdiwang ang iyong kaarawan, dinala ka ng mga magulang mo at ako sa amusement park ng buong araw. Dinala ka ng mga magulang mo at ako. Naglaro tayo, tumawa tayo. Naaalala ko. Sa huli, ako ang nagbuhat sa iyo pa uwi. Sa kasamaang palad, sa pag-uwi, ang mga magulang mo ay naaksidente sa sasakyan. Pero buti na lang, magkasama tayo sa iisang sasakyan. Xiaoye, ang daming taon na ang lumipas. Miss na miss ko ang tatay mo. Miss mo ba siya? Oh, Tito.
Gusto mo bang sumama sa mga magulang ko? Kakauwi mo lang. Ba't ko pa to sinasabi sa'yo? Pinangako ko sa tatay mo bago siya namatay na aalagaan kita ng mabuti. Kapag wala na ako, mahihiya akong harapin sila. Xiaoye. Dito ka na tumira sa bahay. Pamilya tayo. Tulad ng dati, okay? Anak na babae lang ang meron ako. Ituturing kitang tunay kong anak. Sa hinaharap, ipapamana ko ang kumpanya sa'yo, okay? Xiaoye. Anong nakakatawa? Tito, talaga bang ibibigay mo sa akin ang kumpanya? Siyempre. Kung totoo ang sinasabi mo, pwede na tayong bumalik sa dati, pero may asawa na ako ngayon. Mas komportable kaming mag-asawa na lang. Mabuti. Mula ngayon, ikaw ang aking tagapagmana. Ikaw at ang asawa mo, anuman ang gusto nyo, sabihin mo lang sa tito mo. Gagawin ko yan para sa inyo. Xiaoye, ang tagal ko nang hindi nakikita ang ngiti mo na ganito kasaya. Oh, Napakaganda naman yan. Hindi ko inakala na magkakaroon tayo ng usapan na ganito. Sigurado akong ang magulang mo ay gusto tayong magkasundo. ano? Banggitin mo pa ang mga magulang ko? Hindi kita patatawarin. Tito, may gagawin ako. Kailangan kong tumawag. Siya? Maghihintay ako sa iyo para maghapunan tayo. Oras na. I-post online ang ebidensya na si Victor Reyes ang nagplano ng aksidente sa sasakyan para patayin ang sarili niyang kapatid at hipag dahil lang sa mana. Opo, Mr. Reyes. At saka, i-post din na si Zoe Reyes ay ang anak sa labas na isinilang mula sa pangangaliwa ni Victor Reyes pagkatapos ng kasal niya. I-post mo rin yon. Tatay, Nanay. Tapos na ang lahat. bumalik na si Carlo. Naghihintay lang kami sa iyo para magsimula ang handaan. Ano yung ingay? Bakit may mga pulis? Mukhang hindi matutuloy ang handaan para sa kaarawan ni Tito. Carlo, ano ba ang ginagawa mo? Isinuko ko lang ang mga kriminal na record ng lahat ng nandito sa pulisya. Carlo, ikaw, baliw ka. Gusto mo bang wasakin ang pamilya Reyes? Ang pamilya Reyes ang may kasalanan nito. Argo. May nag-ulat na sangkot ang pamilya Reyes sa pag-upa ng tagapatay. Ngayon, sumama kayo sa amin para tumulong sa investigasyon. Tatay, ano ang nangyayari? Carlo, bakit mo sinira ang pamilya Reyes? Bakit? Mula nang umupa ka ng tao para magsanhi ng aksidenteng iyon, mula nang patayin mo ang mga magulang ko, mula pa nang mag-18 ako. Sa lahat ng mga taong ito, hinintay ko ang araw na ito. Ikaw, alam mo na pala ang lahat? Hindi ko sinasadya na patayin sila. Gusto ko lang pilayin ang tatay mo para mapunta sa akin ang posisyon ng tagapagmana. Iyon lang. Itabi mo ang mga salitang iyan. Para sa mga pulis. Ang mga magulang mo ay pinatay ng tiyuhin mong pangalawa. Tatay. Carlo, walang alam ang lolo mo tungkol dito. Bumalik ka. Ibibigay ko sa iyo ang lahat sa pamilyang Reyes. Hindi ako babalik. Kailanman. Ikaw, dalhin ninyo siya. Tatay. Lolo! Lolo! Carlo Reyes. Anong ginagawa mo dito? Nakita kong umuulan sa labas. Naisip ko, kung maabutan ka ng ulan at magkasakit ka, mag-aalala ako sa iyo. Mag-aalala ka nga ba talaga sa akin? Oo, nag-aalala ako sa iyo ngayon.
Anong gagawin ko? Masaya ako na nag-aalala ka sa akin. Halika, dadalhin kita sa isang lugar. Bakit mo ako dinala rito? Alma mater ko ito. Alma mater ko rin. Talaga? Dito ka rin nag-aral? Hindi ba't sa abroad ka nag-aral? Oo, 1 taon lang ako rito. Pagkatapos, namatay ang mga magulang ko sa aksidente. Pinadala ako ng tiyo ko sa abroad. Alam ko na. Palagi kong naiisip na nakita na kita dati. Kaya pala, nagkita na tayo noon. Carlo, kilala mo ba ako noon? Oo. Hindi tayo magkaklase. Lagi kang nakatingin sa labas ng bintana. Kaya kita nakilala. Nakilala ko na ikaw ang aking nobya. Bakit? Hindi mo ako hinanap noon? Kasalanan ko. Kung mas maaga akong nakabalik, alam ko sana ang lahat ng nangyari sa'yo. Alam ko sana na ang mga De La Cruz ay inadala ka sa mental institution. Lahat ito, kasalanan ko. Wala ka rin namang alam. Tapos na ang lahat. Kaya nating lampasan ang kadiliman sa sarili nating paraan. Ginagawa tayong mga bayani nito. Tama ka. Ano sa tingin mo? Ano ako noong high school? Noon. Sundere ka. At medyo mayabang. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para baguhin ang sinabi mo. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Ang lambing ni Mrs. Reyes ngayon. Masaya ka ba? Madalas na kitang ibabalik sa ating alma mater mula ngayon. Kapag nagkaroon tayo ng mga anak balang araw, dadalhin din natin sila rito. Ang sweet mo naman magsalita. Sige, subukan mo. Yun ang aking begonia keychain. Paano mo nakuha yon? Ginawa iyon ng nanay ko para sa akin. Akala ko na wala na yun noon. Umiiyak ako ng matagal. Gusto ko sanang umamin sa iyo bago ako umalis ng bansa. Hindi ko inasahang makita ang iyong begonia keychain sa palaruan. At simula noon, itinago ko iyon. So may gusto ka pala sa akin. Oh. Mula nang unang kita ko sa iyo, nagustuhan na kita, Tiffany De La Cruz. Ako ang magiging taong pinakamahal ka sa mundong ito. Ang taong ikaw lang ang mahal. Maniniwala ka ba sa akin? Ang nanay ko ay umibig sa isang lalaki. At iyon ang ikinamatay niya. Natakot akong maniwala sa pag-ibig. Nagkulong ako sa sarili ko. Pero dahil ikaw, Carlo Reyes, natuto akong mag-miss sa isang tao. Natuto akong magmahal. Dapat tuloy-tuloy ang pagmamahal mo sa akin palagi. Palagi kitang palagi at palaging mamahalin.